So last week we tackled about the real blessings. Tama? Tama po ba? Are we blessed doon sa topic natin last week? So, by the way, Happy Hearts Day. No? You know, I'm not, kumbaga parang, I'm not much celebrating this parang Hearts Day kasi this is not a build and this is not, kumbaga parang hindi ito like a Christian practice, real Christian practice, no? So, somehow, ay sumasabay lang yung iba, but this is, kasi Hearts Day is every day. Amen? And let's always give our best to express the right expression of love for everyone. Tama po? So, kaya, kung tatanungin mo ang Happy Valentine's, walang special na araw sa Happy Valentine's o sa Valentine's Day because every day is a Valentine's Day, a Heart's Day. Amen po? Lalo na sa ating presensya ng Panginoon. Amen? So today, I'm going to discuss to you the very important topic para sa buhay natin. And I pray na itong topic na to mangusap sa atin ang Panginoon. Okay? So, the text that I'm going to share to you is coming from Colossians chapter 3, verse 17. 9. Alright. So, sabi dito, whatever you do, in words or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks through Him to God the Father. Okay. Question. Gusto niyo po bang malaman ang kalooban ng Diyos sa iyong buhay? Amen? Who wants to know the will of God for your life? Sige, taas ang kamay. Okay, so lahat gusto, yung iba ayaw, hindi nagtaas ng kamay. Okay. So, napaka-importante na malaman natin ano yung kalooban, ano yung will ng Lord sa buhay ng bawat isa sa atin. Ano yung buhay, ano yung will ng Lord sa trabaho natin, sa mga plano natin, no? Na plano ng Panginoon para sa buhay natin. Ayaw naman nating masayang yung buhay natin dito sa mundo. Tama po ba? So, napakahalaga na mensaheng ito because it is imperative. Pero meron akong good news sa inyo. Gusto niyo ng good news? Gusto niyo ng good news? Okay. God wants you to know His will. That's His good news. For your life, for your work, at mas higit pa sa nanaisin mo na malaman yung kanyang kalooban. That is His desire for us. Gusto niyang malaman mo personally ano yung kalooban niya para sa iyo. So paano ba natin malalaman yung kalooban ng Diyos para sa ating buhay? Para sa ating trabaho? Handa na kayo? Okay, the title of our topic for today, Understanding God's Will and Live a Consecrated Life. Amen? Now, we have to really understand the will of God in our life and be and live a consecrated life. Alam nyo, kasalanan lang naman lagi ang naghahadlang sa buhay ng bawat isa sa atin kung bakit hindi tayo mabilis na nagtatagumpay. Amen? So narito po ang main outline natin for today's message para makita po natin sa isip natin ano yung dadaanan natin para tayo maintindihan at malaman natin ano yung kalooban ng Panginoon. Okay? So, understanding God's will and live a consecrated life. So, what does it mean to live a consecrated life? Ang idea ng word na consecrated is you dedicate. Sabihin nyo nga po, dedicate. Ibig sabihin, you surrender. Sabihin nyo nga, surrender. We have to really surrender our body to the Lord Jesus. So number one, consecrate your body to God. That's number one outline. So whatever you do, or indeed, your actions, physical life, we have to surrender our body. And number two, you dedicate your intellect to God. Intellect, which is mind. Whatever you do in words, in thoughts, in speech, in decisions,
No, we have to dedicate, we have to consecrate our intellect. Amen? Kasi nga, di ba, ito lagi kong sinasabi to, the greatest battle is in our mind. And the greatest opponent is the body. Kasi ang hirap nitong suwayin sa gusto niya. Because lahat, meron tayong fleshly desires. Makita ng mata, marinig ng tenga. Tama? So, lumalabas yan sa bibig na mamanifest yan sa body natin. So, minsan, hindi lumalabas sa bibig natin, pero yung utak, pumapatay na. O gusto nang pumatay. Diba? So, and number 3, consecrate your gift to God. Gift, whatever you do, all abilities, all talents, we should use it for the Lord. Amen? So, 3 topic lang yung pag-uusapan natin. Madali naman pong tandaan. Tama po? Ano yung pinaka-big idea ng topic natin? Be consecrated. Sabihin nyo nga po, be consecrated. Okay, consecrated your body to God, consecrate your intellect to the Lord, and consecrate your gifts to God. Ano man ang gift na binigay ng Diyos sa atin, we have to be consecrated. Amen? So number 1, consecrate your body to God. Let's open our book, our Bible in Romans chapter 12, verse 1. Ang sabi dito, therefore, I urge you, brethren, by the mercies of God, to present your bodies a living and holy sacrifice acceptable to God, which is your spiritual service of worship. So, tingnan po natin yung context ng verse. Pag sinabi pong therefore, okay, tuwing makikita po natin sa Bible ang salitang therefore, anong gagawin mo? Find out the previous verses. Okay? Ang chapter 1 to chapter 11 ng Romans, it talks about the mercies of God. So sinasabi nito noon na tayo ay naligaw. Tayo ay makasalanan. Sinasabi dito sa chapter 1 to 11 ng Romans. At sinabi din dito sa chapter 1 to 11 ng Romans na sinasabi dito na kung paano tayo pinatawad ng Diyos at kung paano rin tayo iniligtas at nililigtas ng Panginoon. Kaya dapat nating maunawaan ang gospel na ang nagsisimula ang gospel sa ating kalagayan bilang mga makasalanan. At ang ipinapaliwanag nito ay kung paano tayo maliligtas. Amen? Now, eto naman yon. But salvation is a big word. Okay? Hindi tayo mag-stop sa salvation. Dahil sinasabi nito, kung paano tayo mas sanctify at kung paano rin dapat tayo mamuhay ng may kabanalan. Tama? And also, in Romans 1 to 11, na chapter, ipinapaliwanag dito na binibigyan tayo ng Diyos ng Holy Spirit for us to live an amazing and holy life. Amen? So, idinadagdag pa rito that our future is guaranteed. Meron tayong isang glorious future na inihanda ang Diyos para sa ating lahat. Amen? Yun. So, at dahil lahat ng bagay na ito ay ginawa ng Diyos para sa atin, ngayon, sinasabi niya sa atin, ano pa yung mahihiling natin sa ating Panginoon? Ano ang gagawin nyo? Ang tanong ng Panginoon. Offer your bodies as a living sacrifice. Amen? So, madalas natin iniisip na ang Diyos ay nagmamalasakit lang sa ating soul, sa ating kaluluwa, sa ating espiritu. So gusto ko pong maunawaan mo po ito. Kung nais mong malaman ang God's will for your life, the first thing you need to do is to consecrate your entire life beginning with your bodies. Okay? Our body. What does it mean consecrate? Romans 12:1, anong sinasabi dito? Pansinin nyo ang picture, it talks about us a living and holy sacrifice. Na-notice nyo po ba yon?
Mamuhay ng may kabanalan. Holy sacrifice. Sakripisyo talaga. Masarap makipaglaro ng apoy. Pero may consequences yan. Amen po ba? Pansinin nyo na ang living in a holy sacrifice, bakit sa Old Testament, ang sacrifice ay dead. You kill an animal and you bring it to the altar and you offer it to the Lord. Yun yung sa Old Testament. But sa New Testament, God is saying that true worship na gusto ng Panginoon is living a holy, meaning set apart for God. Amen? Set apart for God. Remember, ang araw na inialay mo, yung buong buhay mo sa Diyos nung ikaw ay unang tumanggap na sobrang in love ka sa Diyos. Do you still remember the honeymoon days when the first time you met the Lord Jesus in your life? Anong sinasabi natin? Panginoon, simula ngayon, isusuko ko na ang lahat ng pag-aari ko sa iyo. Hindi na ako magpapasya na kung ano ang gusto kong gawin. Simula ngayon, kahit hindi na ako magtatakda ng kung ano ang pinakamabuti sa akin. Dahil ang babantayan ko at ang aasahan ko kung ano yung plano mo, yung kalooban mo para sa akin. Can we pray that kind of prayer until now? Amen? So, lagi mong sasabihin na, Lord, pipiliin ko kung ano yung best na pinipili mo para sa akin. Alam nyo, kung kapit ka sa sarili mong buhay at sa sarili mong kagustuhan, sinasabi ng Biblia na hindi mo mararanasan ng buong buhay mo ang pinangako ng Diyos para sa kanyang bayan. Ouch, di ba? So bago pa mangyari yun, we have to really come to His presence. Unawain po natin ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Naniniwala ako, this is the biggest missing link sa buhay ng napakaraming believers na maaaring hindi po naturuan ng tama. Marami sa atin sinasabi, you come to Jesus. Maniwala ka lang, manali ka sa Kanya, tapos ligtas ka na. You know what? That is a new beginning, a new journey pa lang. Heaven, mga kapatid, sa Romans 1-11 na chapter na to, ang salvation ay sa pasimula pa lang ng journey ng isang tumanggap sa Panginoon. Okay? So, ang sinasabi ng Bible ay ganito. Matapos mong malaman ang ginawa ng Panginoon sa buhay mo, ang nag-iisang logical at tamang tugon is to dedicate, is to consecrate your entire life that is pleasing and acceptable to God. Amen? So, ang pagsunod ng word, ang sumunod na word dito, doon sa binasa natin sa chapter 12 verse 1, is your spiritual service of worship. So, ang idea nito is we offer something as an act of worship. Okay? Na ang logical thing, when you come to Jesus, is to give your body as a sacrifice. It becomes worship. No? When we come to Jesus, we offer our body as a living and become worship. So, ang worship na tinatawag, hindi tuwing linggo lang. Okay? Worship is a daily. That's why this is so important to God. Amen po? There is the story, alala ko, yung chicken and pig. Naglalakad sila sa isang streets at merong silang nakita na signboard and said, sabi doon, help feed the hungry. So nag-usap yung dalawa, yung manok at saka yung baboy. Tara, tulong tayo. Ang sabi ng manok, tulungan natin sila. Ikaw, bibigyan mo sila ng ham.
Ako, bibigyan ko sila ng itlog. Okay? Ham and eggs. Pero nag-reply ang baboy sa kanya, for you, that's the only contribution is your egg. Okay? But for me, it's a total commitment. Kailangan ko munang mamatay bago ako makapagbigay ng ham. Siya, iitlog lang siya. Does make sense? So ang manok ay nagbibigay lamang ng ambag. Pero ang baboy ay nagbibigay ng buong sarili niya. Kasi kailangan niyang mamatay. That's commitment. Ganito rin ang buhay ng mananampalataya, mga kapatid. Marami ang handang tumulong, pero kakaunti ang handang magsakripisyo ng buhay para sa Panginoon. Amen? Church, this is what God is saying when you dedicate, when you commit everything. It's a total commitment. Amen? But you will never do that unless you trust God. Amen po ba? Consecrate is the first step. Alam mo ba yung konsepto ng consecration? Meron pong mahalagang isang bagay kang kailangang maunawaan tungkol dito. Galatians 2:20. Sabi, I have been crucified with Christ, and it is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself up for me. You died yourself. I've been crucified with Christ. No longer I, but Christ. Isang Bible scholar na profesora nagsabi, ang problema ngayon daw sa ibang Christian community, there are a lot of people serving God with uncrucified flesh. Of flesh. Flesh na yun. No? We want to serve God, but we never understood what does it mean, I've been crucified with Christ. No longer I, but Christ. Ibig sabihin ang paglilingkod, shallow. No? A lot of Christians workers, hindi po nadidisciple at hindi natuturoan ng tama. Many are full of themselves, full of ego. Kaya po, kapag nagkaroon ng conflict, they are getting hurt easily. They are ultra-sensitive. Hindi na mag-church, hindi na mag-a-attend ng small group. Mabubuo na yung alitan. So magkakaroon na ngayon ng faction, magkakaroon na ng division. Kaya dumadami ang Christian, naglilipatan lang ng simbahan. Pag hindi nagustuhan ng kanyang home church, lilipat ng iba. Kapatid, kung meron kang alam mong hinahanap sa iyong home church, contribute. Amen? Contribute. Share the talent that you have. Amen po ba? Okay. Puno ito ng mga bagay na hindi po natin natututunan. Anong ibig sabihin ng mamatay sa iyong ego? Mamatay sa iyong sarili. Bakit? Dahil hindi pa natin nauunawaan ang puso ng Diyos. Kung hindi pa tayo namamatay para sa ating sarili. Ialay at italaga ninyo ang inyong katawan sa Kanya, sabi ng Panginoon. Amen? So that's number 1, consecrate your body to God. Number 2, consecrate your intellect to God. So what does it mean, consecrate your intellect? Romans 12:2. And do not be conformed to this world. Ano pong sinasabi? Is this a command? Yes or no? Command? Yes or no? This is a command. Tama? Ang sabi niya, but be transformed. Command o hindi? So, both are command. So, nakakagulat dito na pareho tong passive voice. What do I mean passive voice? That we are being influenced without knowing it.
True? Nai-influensyahan tayo ng mundo na hindi natin namamalayan. No, galing ako sa travel, di ba? Last 2 weeks ago. Tuwing ba pagta-travel ako, pangatlong travel ko na to, abali pang 4, pero itong year 2025 at saka ngayon, pangatlo. So, tuwing pagta-travel ako, lagi kong nalulungkot para sa bansa natin. Ang layo. Ang layo-layo. So, nalulungkot ako, pero ang galing ng mga Filipino pagdating sa pag-copy ng mga culture. Husay ng mga Pilipino. Tama ba? We are influenced by Western, di ba? Influenced by Asian. Basta kung ano yung in at maganda sa katawan, maganda sa kutis, maganda pang forma. Tama? Magaling mag-English. Kopya ng Pilipino yan. Pero pagdating sa discipline, yun lang. Tama? Bigyan ko kayo ng amazing picture. Meron akong picture dyan. Nandyan ba? Picture. Tingnan nyo to. Meron ditong watermelon. Bibigyan ko kayo sa picture. Kunin nyo. Sinong gusto ng watermelon? Gusto nyo yan, di ba? So, yan. Anong itsura ng watermelon? Oval, di ba? Oval. Alam nyo bang pwede pala yung gawing square? Di ba? Tingnan natin. Yan. Di ba? Square siya. Okay, anong kinalaman yan dun sa pinag-uusapan natin? Okay. Sino sa inyo dito yung nakakita na ng ganyan na watermelon square? Okay? So, paano gumawa ng square na watermelon? Simple. Yung Japanese, ang expert pagdating sa pag-shape ng square na watermelon. Anong ginagawa nila? Sa isang jar na square, pagbuko pa lang, inilalagay doon, hanggang doon siya mas shape. Tama? So, ang watermelon is nasa squeeze. Hanggang maging mas shape, mag-shape siya ng square. Church, people are being squeezed by the world. Para umayon sa hugis nito, kung paanong hinuhubog ang mga tao ng social media, ng librong pinabasa natin, ng pelikula, ng teleseryeng pinapanood natin, ng mga celebrityng ina-idolize natin. Dito tayo hinuhubog ng mundo ngayon. Inaagaw ng social media, ng teknolohiya ang atensyon natin sa Diyos. Maniwala ka. Kahit sa loob ng simbahan, oras ng service, may nagse-cellphone dyan. So ang atensyon natin, yun na nga lang ang ibibigay natin sa Lord. Isang buong linggo, iyo yan Pero sa loob ng church, 1 oras lang to the most, o 1 hour, 15 minutes the most ang word. Pero hindi makatiis. Sisilip talaga sa cellphone Iisipin talaga yung sinaing ko, yung lulutuin ko mamaya, yung labahin ko baka mabasa ng ulan. You know, we are shaped. Christian, all people are shaped by this word. No? Sa larawan lang tinitingnan tayo, pero tingnan ninyo kung paano tayo nai-influensyahan ng kasamaan ng mundo. Ito yung nakakalungkot. Sa kasamaang palad, hindi po natin ito namamalayan. Actually, sometimes sumasagi, may conviction, but kapag naharap na kung ano yung kinasanayan, alam nyo, ang hirap tanggalin pag kinasanayan. You know, hindi naman ang addiction, pagdating sa addiction, droga lang, sigarilyo lang, alak lang, babae lang, hindi Cellphone, addict talaga Nakaka-addict talaga
Yes. Kaya makikita nyo ngayon, Christianity, pag pumunta ka sa buhay o sa bahay ng bawat pamilya, makikita mo, hindi nag-uusap. Kakain na lang, ite-text pa. Kakain na tayo. Tatawagan, para ang laki ng bahay. Pero magkatabi lang naman. Di ba? Kumikilos, parang wala lang. Dumadating ang mga anak, parang ang tatay, danay, dadaanan lang, parang walang nakita. Kausapin mo yan, tawagan mo yan, utusan mo yan, ang sagot sa'yo, sandali lang. Whether anak yan, whether asawa yan. Wait lang. Di ba po? Inaagaw niya at inaalis niya yung tamang relationship natin sa isa't isa. Mga kapatid, wag po tayong magpa-shape sa mundo. Why? The Lord is coming very, very soon. Amen? Wag po nating hayaan na yung moment na yun. Magulat kayo na even ang mga Kristiyano, even the cancer culture, ginagaya. Ayaw nila mag-usap doon sa loob ng bahay. Ay, hindi sila nag-uusap sa isa't isa. They think it's okay. Tanggap naman eh. Because everyone doing it. Marital sex, okay lang. Try lang, pwede na yun. Uso naman yan ngayon. Try namin magsama muna kahit ilang taon. Pag hindi kami okay, o di hindi. And then after that, pagka hindi mo gusto, okay, hiwalay. Ilang lalaki dadaanan mo? Ilang babae dadaanan mo? Kasi ginagawa ng lahat okay lang. Tanggap na ng mundo ngayon yan Tama? Same-sex marriage. Same-sex relationship. Okay lang, tanggap na Nililisensyahan nga, pinipilit nga malisensyahan Tama? That's how this world mold us, shaped us. Nakakalungkot. Tapos tayo, Christian, doing nothing. Oo. Ayaw natin. Pero hindi naman tayo gumagawa ng action to do something, even to pray. Kasi yan ang mundo, kaibigan. Yan ang hamon sa atin ng Panginoon ngayon. At sinasabi ng Diyos, kung ikaw ay anak ni Jesus at tunay mong naunawa ng ginagawa niya para sa iyo sa krus, kung paano niya ikaw pinatawad at pinalaya, come on, let's share. Let's be intentional to share, to call their attention. Kapatid, parating na si Lord. Amen? Kung paano niya tayo iniligtas. Ang tanging makatuwirang gawin bilang pasasalamat sa ating Panginoon at bilang maging tugon natin sa Diyos. Dahil sa pasasalamat natin, sinasabi ng Panginoon, narito ako, anak. Narito ako. We do nothing. We don't do anything. Be transformed by the renewing of your mind, so that you may prove what the will of God is, that which is good and acceptable and perfect. Nakita nyo? Active voice is the renewing. We need to consecrate our intellects until the mind is changed. And you will not really change if you don't understand what's the will of God for your life. Hindi mo kayang baguhin ang iyong sarili. Maniwala ka. I've been there.
Kaya nga ito yung passive voice. Be transformed. Maraming tao, sinusubukang baguhin ang kanyang sarili. Alam niyo, maraming tao, ayaw niya naman yung parte ng bagay sa sarili. Alam naman natin lahat yan eh. Amen po ba? Alam natin yan. Marami tayong mga bagay na ayaw natin sa sarili natin. Habit. Mainitin ng ulo, lagi mapaggalit, tanim ng galit, sama ng loob, mabilis magalit, mabilis magsalita ng hindi napipigilan. Ayaw natin yan eh. Ayaw natin yan eh. Pero yun eh. Sarili natin yung gamit natin, sariling lakas natin yung ginagamit natin kung bakit hindi tayo nagbabago. Amen po ba? I've been there. I know some people, they are into pornography. Some are into addiction. They want to change. Ayaw nila yan. Ayaw nila yan. Pero may choice tayo, kapatid eh. May free will tayo eh. Tama po? May free will tayo. Alam nyo ba sikreto? Allow God to change your life. Allow the Holy Spirit, allow God's Word to change your life. A passive voice, it is the one changing us. Is who? God. Allow God. Allow the Holy Spirit move. Listen. Listen to the voice of the Holy Spirit. I don't believe each and every Christian na merong pangungusap ang Holy Spirit. Hindi lang strong yung conviction kaya hindi siya nasusunod. But if the conviction is very strong, magsasakripisyo tayo for our flesh desire. Amen. Amen. Even sa mag-asawa eh. Kung paano kayo mag-usap. Hindi yung aso't pusa, ang tagal na natin mag-asawa, hanggang ngayon, bulyawan pa rin, sigawan pa rin, sagutan pa rin. No. Hindi yan ang dinesign ng Lord. Ang tagal na nating Kristiyano, hindi pa rin natin napagtatagumpayan yan. Amen. Kaya ako gusto ko talaga pupunta sa bahay, surprise lang. Para alam ko kung anong meron. Okay? Have you surrendered your life? Hayaan mong kapangyarihan ng banal na Espiritu ng Diyos. Ang kapangyarihan ng salita ng Diyos ang bumago ng buhay natin. Amen? Amen po ba? Yan ang good news sa Christianity. Yes, it's true. Masakit pong mawalay sa bagay na kinasanayan. But kapag napagtagumpayan na yan, that is a victory for our Lord Jesus. Talagang iiyak ka talaga para sa Panginoon. Amen po ba? You know, I'm blessed. Last Monday, we have Pastor's Fellowship. Meron isang taga-CCF members na grabe yung passion nila in serving God. Gumawa siya ng farm sa Cavite. Pumunta yung lahat ng mga pastors and wives. I'm so really blessed kasi lahat ng pumupunta doon, basta Christians, walang bayad, nag-o-overnight pa. As in, gusto ko nga dalhin doon yung accountability group eh. Gusto ko ma-meet natin sila. Nag-testimony sila. Grabe yung passion nila sa Panginoon. Talagang walang bayad. Pinatayo yung ganong walang bayad. Pero ang tindi ng testimony, nagkasakit ng cancer. But amazingly, the Lord is really speaking to this couple na parang nag-uusap lang ng harapan sila ng Panginoon. Pag humiling siya ng Lord, ito yung gusto ko. Kasi kasakit siya ng colon cancer. Na-operahan, pero may natirang bukol. Ayaw niya na magpa-opera. Gusto nang sumuko. Grabe yung favor ni Lord. Amazingly, graciously, the Lord healed him. Nawala yung bukol. Nag-conference yung mga doktor, hindi alam po paano nangyari. That's the first time. Nangyari. Diyan sa St. Luke's. The Lord is good. You know, the Lord is listening to us if talagang wholeheartedly kung ano yung kinumit natin sa Panginoon, ginawa natin, hindi tayo bibiguin ng ating Panginoon. Amen?
Palakpakan nga natin ng Diyos natin. Alam niyo bakit? We need to change the way our mind thinks. Paano mo yung gagawin? We need to saturate our mind with the Word of God. Amen? Let's read Psalms 1:1-3. How blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, nor stand in the path of sinners, nor sit in the seat of scoffers. So sinasabi dito na huwag mong kopyahin ang values and standard ng mundo. Amen? So pagpapalain tayo kung hindi natin susundan ang standard ng mundo. Anong dapat natin gawin? Everybody read sa verse 2. Basahin po natin, verse 2. Ayan. Verse 2, but his delight, ayan. Yan. But his delight is in the law of the Lord, and in his law he meditates day and kailan daw magme-meditate? Day and night. Sabi sa atin, you delight in the Word of God. So, paano mo malalaman if the person is a real Christian? Paano mo malalaman? Paano mo malalaman kapag ang bata ay healthy? Nagugutom. Naghahanap ng pagkain. Tama? Doon mo malalaman ang bata healthy. Pag patay na ang bata, makakakain pa? Pag may sakit ang bata, humihingi ng pagkain? Di ba hindi? Oh. So, ganun din. Ang isang healthy baby, nagugutom po yan. Ang healthy Christian will hunger for God's Word. It's a byproduct of a genuine salvation dahil hindi po ng Diyos ang puso at lagi siyang uhaw sa salita ng Panginoon. Doon mo makikita ang isang healthy Christian. Genuine Christian. Anong sinasabi sa atin? His the delight, no, sa madaling salita, hindi mo na kailangan pilitin magpunta ng church. Hindi mo na kailangan gisingin, kusang gigising, kusang maliligo, kusang pupunta ng church, kusang mag-aaya papunta sa church. Amen? Mag-aaya ng mga tao. Di ba masarap may kasama papunta sa church? Mag-aya ka na lang. Pare, tropa naman tayo eh. Pag linggo, pwede ba ibigay mo sa akin tong araw na to? Kasi kaibigan kita eh. As simple as that. Maging intentional lang. Amen po ba? Amen? Hindi mo na yan kailangang sabihan na magbasa ka naman ng Bible. Hindi mo na yan kailangang excited yan. Alam nyo, pagka nagbabasa at talagang delight siya sa pagbabasa ng Bible, alam nyo, excited siya magkwento. Pag tayo, Christian, hindi nagkita-kita at walang tanong sa salita ng Diyos, ibig sabihin, iisa lang yon. Walang testimony. Walang nangyayari. Tama po ba? Pag kinumusta mo, kumusta ka? Ang tagot sa'yo, eto, okay lang. Tulad pa rin ng dati. Ibig sabihin, walang nagbabago. Walang testimony. They're not delight in the Word. The law of the Lord, and in His law, He meditates day and night. And verse 3, He will be like a tree firmly. Kapag delighted ka sa Word, no? Planted by streams of water, which yields its fruit in its season, and its leaf does not wither. Notice the amazing promise. Ano po yung sinasabi sa dulo? Sabay-sabay natin basahin 3, 2, 1. This is not, I'm not sharing the prosperity gospel. This is not a prosperity theology. This is a biblical theology. Kaya kapag sinaturate natin ang salita ng Diyos ang ating mind, and if we follow Him, no? If we follow God, He gives us every promise. Amen? So what you want to prosper?
So ang prosperity is always, hindi naman yan, it's not all about financial prosperity. No, it's not. Pero sigurado, kapag sumunod ka sa ating Panginoon, lahat ng area ng buhay natin, it shall prosper. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. The same idea rin sa sinasabi ng Joshua 1:8. The book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night. So pansinin po yung sinasabi sa atin ng salita ng Diyos. The word of God shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it. No? How often? Day and night. Again. So ang iba sa atin, nagbabasa, one verse, okay na rin. One verse every day, at least meron. One verse every other day, at least meron. Ang iba sa atin, tuwing linggo lang nakakabasa ng salita ng Diyos. Tuwing linggo lang. Pagdating dito, nagsiselfone pa. Nakakalungkot naman sa ating Panginoon. Okay. Kapatid, how are we going to be transformed? Are we serious in our Christian life? Kapatid, walang shortcut sa buhay. You got to saturate yourself with the Word of God. And if you are really serious sa iyong buhay Kristiyano, so that we live a life pleasing to God. Let me give you advice. Let's develop a habit. Delight in God's Word. Meditate on it day and night. Ano? Anong purpose? Ang sabi dito, so that you may be, ayan. Ang sabi dito, so that you may be careful to do according to all that is written in it. Yun. Amen? So that you may be careful to do. Maraming Kristiyano, they attend Bible study. Maganda yon. Pero kumustahin mo naman. For the sake of knowledge, attend trainings, seminars, Bible studies. Pero kumustahin mo ang transformation ng kanilang buhay. Merong isang professor din na nagsabi, Bible knowledge without application will lead to spiritual constipation. So, ganun din palagay ko sa mga churchgoers. Spiritually constipated. Bakit? Hindi ka nakakapagbasa eh. Ang binaabangan mo lang tuwing linggo. So, we have to study and read the Word of God. Kailangan, hindi tayo maging constipated Christian. Alam mo yung pakiramdam ng constipated? Di ba bloated yung tiyan? Masama sa pakiramdam. You know what? I feel empty every day kapag walang Word ni Lord. Hindi yan ang sinasabi ng Bible sa atin. It would rather you study and apply and understand that, no? Then apply, then start studying. Tama po. Para mag-transform yung buhay natin. Pero marami head knowledge. Yung ibang ang pastor, nakikipagtalo pa eh. Mas maganda doktrina namin kaysa sa inyo. Yan, hindi namin ina-adapt yung ganyang klaseng doktrina. Ako para sa akin, I don't need arguments. Ako para sa akin, I'm pretty sure, hindi tatanungin ni Lord anong doktrina doon. Basta for as long as we declare the Lord Jesus Christ, our Lord and Savior, that's our doctrine. Amen? Walang ibang kaligtasan natin, kundi ang ating Panginoong Jesus lamang. He's the only way, the truth, and the life that no one comes to the Father except through Jesus. Amen? Kaya I strongly encourage you, church, that on top of whatever you are doing, take time. Take time. Based on what we've studied, how do I apply this word in my life? Amen? Ngayon, kung nais mo mag-consecrate ng iyong buhay,
Consecrate your body to God. Amen? Amen. Thank you, Lord, for your healing, Lord. Dedicate everything to Him. So consecrate our intellect. Amen? How do you consecrate your intellect? Saturate it with the Word of God. For what purpose again? For you will make, sabi ng Word, then you will make your way prosperous, and then you will have success. Amen? Alam niyo kung bakit ako naniniwala na kailangan natin ng consecration ng intellect? Dahil sa 2 Corinthians, sabi ng 2 Corinthians 10:4-5, for the weapons of our warfare are not of the flesh, but divinely powerful for the destruction of fortresses. Palagi po nating pag-aaralan at marinig about the spiritual warfare. Napag-aaralan po natin yan. How the devil is distorting truth. Tama po? At sinasabi ng Bible sa atin, ang weapons of our warfare is not flesh, but divinely powerful for the destruction of fortress. Sabi ng verse 5, we are destroying speculations and every lofty thing raised up against the knowledge of God. And we are taking every thought captive by the obedience of Christ. At yan ang problema po natin ngayon. Ano nangyayari sa mundo natin? That our mind has been influenced by the world. We no longer understand what is truth. Yes, hawak natin ang truth minsan. But the truth, nakatago lang, hindi expose. Paano natin malalaman ang totoo at ang mali? Alam niyo ba kung bakit? Sapagkat wala ng pamantayan maliban sa salita ng Diyos. Yan lang ang pwedeng magturo ng tama at mali. Diyan tayo makakasigurado. Kaya salamat sa salita ng Diyos. Palakpakan natin ang Lord. So you've got to saturate yourself with the Word of God. What does it mean consecrate your intellect? Katulad ng sinabi ng Romans 12:3-5. For through grace given to me, I say to everyone among you, not to think more highly of himself than he ought to think, but to think so as to have sound judgment, as God has allotted to each a measure of faith. For just as we have many members in one body, and all the members to do not have the same function. So, who are many? Are one body in Christ and individually members of one of another. As we consecrate your lives to Him, it is never meant to leave yourself. Sapagkat binigyan ng Diyos ang bawat isa sa atin ng kamanghamanghang kaloob. Tama po? Kamanghamanghang opportunity na ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Lahat po tayo meron po niyan. Kaya, come on church, palakpakan natin ang Lord dahil hindi niya po tayo binigo. Huwag mong labis na pahalagahan ang iyong sarili. Huwag mong isipin na hindi ka mahalaga. Kasi pag labis mong pinahalagahan ang iyong sarili, that's pride. Mapapahamak ka. Na kung isipin mong ginagawa ni Kristo sa buhay mo, yun lang ang tutukan mo. Kasabay nito, huwag mo naman ding maliitin ang iyong sarili. Huwag mong sasabihin na wala akong halaga. Hindi ako makakapaglingkod. Kaya ang gagawin ko na lang, pupunta na lang ako sa church. Kasi yun lang ang kaya kong gawin. Sinasabi ng Biblia, tayo ay tulad ng katawan ng tao, may iba't ibang bahagi at lahat ng bahaging ito ay mahalaga at meron po tayong matututunan sa isa't isa. Kaya po, sabihin mo sa katabi mo,
Kailangan kita sa buhay ko. Amen? Mahalaga ka sa akin. Tama po? So sabi ng 1 Corinthians 12:18, 20 to 22, but now God has placed the members, each one of them in the body, just desire. You are a part of the body, but now there are many members. So, we have to really understand na lahat po tayo may responsibility sa bawat isa. And may accountability sa bawat isa. Amen? So, sinasabi ng Panginoon na lahat tayo mahalaga. Amen po ba? May papel po tayo sa isa't isa na dapat gampanan. Amen? Amen po? So, pangatlo, consecrate your gift to God. Romans 12:6-8. Since we have gift that differ according to the grace given to us, each of us is to exercise them accordingly. Sabihin nyo nga po, exercise them accordingly. So lahat po ng gift na meron tayo, sinasabi ng Panginoon, exercise. Practice. Put it into action, into practice. Hindi lang sinasabing mahal mo si Lord. Pag sinasabi mong mahal mo si Lord, hinaharana mo siya. Pinapakita mo sa Kanya sa pamamagitan ng ano? Sa pamamagitan ng pagbabahagi ng salita niya. Pinapakita. Sa pamamagitan ng pagtitiis mo, kahit ang asawa mo, pauubos na yung pasensya mo, titiisin mo pa rin yan. Amen po ba? Kahit na maiksing, kahit sasabog ka na, wag mong hayaang sumabog yan. Tama? I-control mo, iluhod mo sa Diyos. Dahil tuturuan ka ni Lord, kung pag pinasabog mo yan, tuturuan ka ni Lord, sigurado, kayo pa rin. Amen? Dahil walang mag-asawang hinayaan ng Lord na maghiwalay o ginusto ng Lord na maghiwalay. Makulit lang ang tao kung bakit sila naghihiwalay. Amen? Kaya mahalin nyo yung mga asawa nyo po, ha? Okay? Ano man ang itsura, ano man ang ugali niyan, pagtiisan nyo dahil magandang regalo ng Diyos sa inyo yan. Amen? So lahat po tayo may spiritual gift. May unique talent po na ibinigay ang Diyos para sa atin. Okay? What must you do? Each of us is to exercise our gift accordingly. Makinig po kayo. Walang Kristiyano na maaaring posible magsabi ng ganito. Wala naman akong magagawa. Pupunta na lang ako sa church tuwing linggo at makikinig na lang ako because I cannot contribute anything. Wala pong ganun. Amen? Hindi po yan totoo. Dapat meron kang right mindset that you must consecrate anumang gift na ipinagkaloob ng Diyos sa'yo. Amen po ba? May function po yan. Katulad po, ano ba yung spiritual gift? Sino sa inyo dito ang gusto malaman ano yung kanyang spiritual gift? Okay. So narito po yung iba't ibang spiritual gift. Gift of prophecy. According to the portion of his faith, prophecy is not telling about the future. It's declaring God's truth. Okay? So, yan. Number 7 is, verse 7 is gift of service. In his serving. Okay? So, yan yon. What is the gift of service? Helping. May mga taong talagang passion nila yung tumulong. Okay? So they want to help. Ang iba, gift of teaching. They are teacher. So, ito yung evident dyan. Yung magturo sila. Sa verse 8, exhortation. Sa exhortation, they are very good in encouraging. Mga exhorters yan, mga encourager yan. Okay? Ang iba naman is gift of giving. Some of us, very generous. Yan, gusto kong kasama yan. They give with liberty. And yung iba, leader. Some of us, gifted. Marami dito sa atin, leader. So praise God. Lead with diligence. No? So he who shows mercy with cheerfulness. So these are the example of a spiritual gift. So, tinutukoy po yan sa 1 Corinthians chapter 12, 1 Peter chapter 4, and Ephesians chapter 4. So lahat ng gift na ito
Example po lamang yan. Lahat ng mga kaloob na ito ng Panginoon ay halimbawa lamang yan. Kaya hayaan nyo pong pakita sa inyo, paano po maipapakita o magagamit ang lahat ng ito. Okay? Halimbawa, gift of mercy. Halimbawa, ganito. Merong accountability group. Isa sa accountability group, halimbawa, ang tatay nagkasakit na confined sa hospital. Okay? Paano kumikilos yung may mga spiritual gift? Ito, yung gift of mercy. Pag dumalaw sa hospital, sabihin sa kanya, oh, palagay ko nahihirapan ka. Dito lang ako. Sasamahan kita. So that's gift of mercy. Gift of leadership. Ito, kakaiba naman ng kilos at ang move nito. Tatanungin ka niya, sino nagbabantay sa bahay mo? Sino ang maghahatid sa mga anak mo sa school? So that's gift of leadership. Sige, okay? So they think differently. Yung gift of giving, tatanungin ka niya, may pambayad ka ba? Sapat ba yung pambayad mo sa bills mo? That's gift of giving. That's different approach. Nakuha nyo? Encourager. Sasabihin sa'yo, gagaling ka, huwag ka mag-alala. Magpakalakas ka, kaya mo yan. Okay? Because we all want to encouragement. Tama po? So yun, that's the important kung bakit meron tayong accountability group. What about this gift of teaching? Alam nyo, minsan kapag may sakit ka, ito yung ayaw ko bumisita. Bakit? Sinasabi ko na tuturuan ka kung ano yung ginagawa mo. Minsan sinesermonan ka. Diba? So, service. Ito yung masarap kasama. Okay? Ito, pag lumakad kayo, hindi ka magugutom. Laging puno ng pagkain yung bag niyan. So, tutulungan kita, sasamahan kita. So, sasabihin niya sa'yo, service, ako na bahala sa mag-ina mo. So, magstay ka lang dyan, relax ka lang dyan, ako na bahala sa kanila. Okay? They love service. Okay? So, marami niyan sa atin. Prophecy. Ito din minsan yung ayaw kong kasama. Kasi minsan, sasabihin niya sa'yo, sinasabi ko na sa'yo, huwag kang kumain yan, huwag kang uminom na yan, magkakasakit ka. O ayan, tuloy, ano nangyari sa'yo? Winaningan na kita noon pa. That's a gift of prophecy. Tama po? So, ngayon, paano mo malalaman yung spiritual gift mo? We all have a spiritual gift. Amen? And we have, we all have talents. Lahat po tayo meron. We have to really discover that. And lahat po tayo, we have the gift of aspirations. Mula sa puso natin, meron po tayong burden. Meron po tayong desire. Meron po tayong hangarin. Hangarin natin na meron tayo ngayong puso na sumunod, makinig. You know, meron po tayo lahat niyan. Amen? And number 4, lahat po tayo, meron po tayong gift of influence. Sabi nyo nga po, influence. Sino po yung gusto nating ma-influence? Family natin, community natin, kung saan man tayo nandoon. That's a gift. That's a talent. Ibinigay po ng Diyos. What are the agenda na gusto ituro ng Diyos sa atin? And realities. God wants us to realize ano yung purpose, ano yung life, ano yung gift, and talent na binigay ng Diyos sa atin. Mga kapatid, if you are being touched by the Word of God, you know, I remember si Moses. For 40 years, magandang buhay. Prinsipe, talagang, at that time, ang mission niya is to save yung kanyang community, mga Israelites. Pero, according doon sa plan niya, but right after that, ano nangyari? 40 years, nanirahan siya sa wilderness. Akala niyo nilang life niya. Wala na siyang makita doon. Wala na siyang makitang purpose sa buhay niya doon. Kaya ang kausap nilang doon, kambing. Kaya ang usapan nilang nila doon, ganun lang. But after
40 years. So ilang taon na siya? 80. The Lord called him. Sino po 80 years old na dito? Meron dito nag-iisang 80 years old. The Lord still used him. The Lord encountered him. The Lord gave him talent. Ang dami niyang excuses. Hindi ako, Lord, marunong magsalita. Hindi ko kaya. Hindi ako, utal-utal ako. Baka patayin ako ng pera. Ang dami niyang reason. Hindi ko magagawa yan. I don't know. Pero sabi ng Lord, I don't leave you, nor forsake you. Ano man ang kailangan mo, ibibigay ko lahat sa iyo. But eventually, later on, Moses followed him. Obeyed him. Nakagawa siya ng grabing miracle. Nahati niya yung dagat at nakatawid yung mga tao. Si Moses ba yun? That's God. That's a miracle. That's a power of God. Because when we follow God, the Lord bless you. The Lord give what you need. The Lord give what you want. Amen. When we listen, when we follow to God. Amen po. So the Lord wants to bless each and every one of us. That's why, encourage you, tumayo po tayo lahat. And let us pray. I believe, marami sa atin katulad ni Moses, nag-wander sa wilderness, nandoon sa wilderness. Yes, Christian tayo, but still wandering in the wilderness. So sasabihin ko sa iyo today, if you will consecrate your life to Him, really surrender, mamamangha ka sa pagkilos ng Diyos sa buhay mo. If you want to know God's will in your life, consecrate your body. Consecrate your intellect. Consecrate your gift to the Lord. Nais mo bang maranasan kanyang buhay? Tanong ko ito. So consecrate your life. So let us pray. Sundan niyo yung panalangin na to. Lord Jesus, narito ako. Na-realize ko kung gaano mo ko kamahal. Namatay ka para sa akin. Today, Lord, I consecrate my all to you. My life, my family, my possession. Lahat ng meron ako, Lord. I consecrate it to you, Father. Use it for your glory. Ano man ang gusto mong gawin ko, Lord, handa kong gawin. Dahil pag-aari mo na ang buhay ko. I am going to go wherever you want me to go. But Lord, only you can guide me in this journey. I now walk with you day by day. Come into my life and be my master. Thank you, Lord. Sa mga taong hindi mo pa alam kung ikaw ay ligtas at wala ka pang personal na relationship sa ating Panginoon, tumaas yung iyong kamay. If you're not so sure, kung hindi mo sigurado na ikaw ay may malalim na relasyon sa Diyos, na hindi mo siguradong ikaw ay ligtas, na kung mawawala ka ngayong oras na to, hindi mo alam kung makikita mo ang Diyos o magkikita kayo ng Panginoon, itaas mo yung iyong kamay and sundan mo yung panalangin na to. Come on. Yes. Huwag kang mahiya. Huwag kang mahiya. If you're not sure, kung ligtas ka ngayon, kung sakaling ngayong oras na to kukunin ka ng Panginoon at hindi ka sigurado na siya ang iyong pupuntahan at siya yung makikita mo, na nandun yung preparation ng kanyang buhay, ng kanyang mansion para sa'yo, sa eternal life. Raise your hand and I'm gonna pray for you. Sundan mo tong panalangin na to. Lord Jesus, come on, laksan mo. Lord Jesus, today, I invite you to be my Savior. I place my trust in you. Come into my life and be my Lord and my Savior. I commit to you my future. Give me the strength to follow you, Jesus.
I accept you and I declare you as my Lord and Savior of my life. From now on, you are my Lord. Thank you, Jesus. In Jesus' mighty name, we pray. Amen. Let me close this service. Panginoon, salamat sa buhay ng bawat isa. Salamat, Lord, sa inyong mga salita. Salamat, Lord, na minahal nyo kami. Salamat, Lord, na ipinaunawa mo po sa amin what is your plan and it's your will for us. And we need to be consecrated in our life because you're coming in our life very soon. We pray, Lord, na lahat ng mga tumanggap, lahat ng mga nag-declare ng consecration, Lord, from now on, sealed each and every one of us. Selyuhan mo po kami ng iyong banal na dugo, ng iyong Santong Espiritu, ng iyong karunungan, yung iyong conviction, yung iyong paghipo sa amin. Ang lagi magre-remind sa amin that we need to follow you, Jesus. Father, we thank you. Ano man ang kahilingan ng mga kapatid namin, may mga burden sa buhay, Lord, as we consecrated ourselves, our life to you, because of your blood shed on the cross. Lord, from now on, you bless each and every one. And you hear their prayer. You give their desires of their heart, Father. Thank you, Lord Jesus. May the Lord bless you and keep you. And may His countenance be upon you both now and forever. Go in peace. And may you be a blessing to others in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. God bless everyone. You're invited. Every Sunday is an opportunity to encounter God's presence. Join us for worship, the Word, and fellowship. That's 10 a.m. here in our sanctuary. Don't forget to bring your family or friends. Let's gather every Mondays, Wednesdays, and Fridays and pray together. You can join via Zoom every 5 a.m. You can reach out to Brother Nemar or Sister Bing for your prayer requests. We strongly believe that God hears our prayers, and we also gather together as a whole congregation every first Friday of every month to pray for our church, nation, and the like. That's 8 to 9 p.m. here in our sanctuary. Want to be part of a circle who will pray for you as you do life together? Be part of an accountability group today. A safe space to share, learn, and strengthen your walk with God. Feel free to reach out to Kuya Jong and Gladys if you are interested.